Na umaga po muli sa bawat isa. Tayo po ay narito muli sa isang panibagong alert level no, kung saan narapat muna natin na wala muna tayong face-to-face or in-person gathering. Mga protektahan din natin ang ating mga kapatiran, maging bawat isa sa panibagong ng karamdaman ngayon. Isang katunayan ng buhay Kristiyano ay the Christian life is never a bed of roses. Isang wita na nagsabi ng bed of roses, pero ang isang buhay ng Kristiyano ay hindi ganon. In fact, makikita natin sa sulat ni Pablo, sulat ni Pedro, makikita natin na sa kanyang binanggit na ang buhay ng Kristiyano ay tayo ay tinawag sapagkat ang si Kristo ay may nagdusa alang-alang sa iyo. Kayo'y iniwanan ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga yapak. Yan ang sinabi ni Pedro sa atin, na ang ating buhay ay talagang dadaan at dadaan tayo sa mga pag-uusig o mga persecution o mga pagtitiis, alang-alang ang ating pinakatinitingnan ay ang Panginoon na nagdusa para sa ating kaligtasan. At ito makikita natin mga kapatid na talagang very opposite ito sa kung saan mga tinuturo na mga prosperity gospel o ng pagtuturo nila na kanilang niyayakag o nilulur nila yung mga tao na para sa Panginoon, para maging mayaman, to get rich, pero ito ay isang papandaya at nakakamatay. Mga tinatawag nating financial blessing o positive mindset, health and wealth gospel. At itong mga bagay na ito ang isang bagay na pag-ingatan natin. Sa umagang ito ay may panibago tayong serye na titingnan sa ating serye ng ating mga pamamahayag, at titingnan natin sa panahong ito ang unang sulat ni Pedro. Ang sulat na ito ay magiging kapakipakinabang sa atin sapagkat ang sulat na ito ay isang panawagan sa mga ng kahalagahan na tayo ay mamuhay na may kabanalan in spite ng ating mga pinagdadaanang mga problema o pagtitiis. At itong sinasabi niya na tungkulin ng mga Kristiyano sa panahon ng pagdurusa na paulit-ulit na binabanggit ang halimbawa ni Kristo. Itong nawa ang pag-aaral natin ito sa pagtatalakay natin ng unang sulat ni Pedro ay makita natin ang pag-asa sa mga kadiliman ng ating mga pinagdadaanang mga suffering o pagtitiis o at mga persecution. Muli nating basahin ang ating talatang titingnan sa umagang ito na unang sulat ni Pedro, mga talatang kabanatang 1, mga talatang 1 hanggang 2. Ito ang ganyang sinabi: si Pedro, na apostol ni Jesucristo, sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bitanya. Pinili at tinawag ng Diyos Ama at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Jesucristo at mawisikan ng kanyang dugo. Biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Manalangin tayo. Panginoon, sa muli kami naninikluhod sa iyong biyaya at awa, Panginoon, sa umagang ito. Langin namin, Panginoon, na maingat naming dilidilihin ang iyong salita sa umagang ito. Ang banal na Espiritu ang siyang magtulong sa amin ng kaunawaan at liwanag ng pamamahayag. Langin din namin, Panginoon, na maging
kapakipakinabang ito para sa aming pamumuhay Kristiyano. Dalangin din namin, Panginoon, na nawa ito'y maging malinaw at kapakipakinabang doon sa mga magre-receive nito sa kanilang mga ah, mga computer unit, Panginoon, na ito'y maging maliwanag o yung mga cellphone nila. Samahan mo po kami, Panginoon, sa umagang ito na nawa ang pamamahayag na ito ay maging kapurihan ng iyong pangalan. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Nakikita natin ang aklat na ito ay ang sulat na ito ni Pablo ay sinulat sa mga pinili na kung saan sinawag niyang mga hinirang na nangangalat sa iba't ibang lugar. At ang design ng sulat na ito ay para i-explain ano ang doktrina ng Kristiyano o yung patungkol sa kaligtasan sa mga bagong convert na mga Hudyo. At makikita din natin na ang sulat na ito ay maraming mga patungkol doon sa kaligtasan at makikita natin sa mga susunod na pag-aaral ng aklat ng sulat na ito. At ito ay direkta o kanyang hinihikayat na sila ay magkaroon ng isang pamumuhay na banal at ang sa kanilang pag-uusap sa maging tapat sila sa kanilang mga tungkulin bilang mananampalataya at nawa ito'y makapagdala or makapagbigay sa kanila ng kapayapaan at biyaya ng Diyos na sumagana sa kanila. Ang sulat nito ni Pablo ay ni Pedro ay piniprepare ang mga mananampalataya para kung paano nila titingnan ang mga pagtitiis o mga persecution na darating sa kanilang buhay. Na bagamat sila ay dumarating sa ganung punto ng mga kalamidad ng buhay o yung mga calamities, persecutions, sad calamities of life, they will prevail and they will not be apostatizing for Christ and the gospel. Kaya ito ang mahalagang tingnan natin ang sulat na ito. Ang sulat din na ito, kung makikita natin, ang kanyang pagkakaayos nito ay simula itong tinitingnan natin ay yung salutation. At sa mga talatang susunod doon ay yung paano titingnan ang suffering. Ano yung pressure ng suffering? Ano yung ating magiging obligasyon ng ating service sa patungkol sa mga pag-uusig o mga kahirapang pagtitiis at ano yung ating magiging patutuo sa harap ng mga suffering na ito at ano ang ating magiging attitude bilang mananampalataya. Yan ang kabuuan itong sulat na ito. Makikita natin na sa mga pag-aaral natin ay matutunghayan natin ang mga bagay na yon. Isang bagay na dapat nating tingnan dito ay ang tatlong bagay ang pwede nating tingnan sa mga talatang ating titingnan sa umagang ito. At ang isang mensahe na nais kong ibahagi sa bawat isa, that believers are changed into new creature by the redeeming grace of Jesus Christ. Na ang mga mananampalataya ay binabago ng bagong katauhan sa pamagitan ng katubusang biyaya ng ating Panginoong Jesucristo. At sa mga talatang ito, tingnan natin sa tatlong bahagi. Una, tingnan natin ang sumulat, yung writer. Sapagkat dito sa pagbati, sa salutation, ay makikita natin na binanggit kung sino nagsulat ng sulat na ito na karaniwang ganun ang pamamaraan ng pagsusulat noong unang kapanahunan. Kung sa panahon natin ngayon, ang writer ay nasa dulo, sa kanilang panahon
ang mga patungkol dun sa sulat ay nakasulat sa unang-unang bahagi. Kung kaya makita natin si Pedro na apostol ni Jesucristo. Yan ang makikita nating unang punto. Pangalawa, makikita natin kanino ibinibigay o sinulat ang sulat na ito. At makikita natin diyan yung recipient ang mga nangalat o persecuted sila, pero sila ay mahalaga sa Panginoon. They are persecuted but precious. At ang pangatlong titingnan natin, ang mga pagpapala, the blessing, the best and fullest blessing. Yan ang ating titingnang mga punto sa umagang ito. Tingnan muna natin, sino ba ang sumulat ng sulat na ito? Unang kita na natin dyan sa unang talata, si Pedro na apostol ni Jesucristo. Sino nga ba si Pedro? Yung author na ito, makikita natin na meron siyang 4 na pangalan na ginagamit sa Biblia. Una, ang kanyang pangalan ay Simon. Simon. At after noon, makita din natin, yun yung kanyang libro. Meron din siyang Pedro, Cephas, at saka yung isa ay, ito na nga, yung Peter, na ibig sabihin ay rock. Sa mga pangalan ito, makikita natin ang kanyang transition na sa isang Simon na binago ng Panginoon at tinawag siyang Pedro. Ang kanyang pangalan ay makikita natin napaka-familiar. One of the very familiar sa mga historical books ng New Testament. Malaki ang kanyang bahagi o ambag sa earthly ministry ng ating Panginoon sapagkat siya ang pinaka-leader ng Jerusalem Church. Sa mga unang mga chapter ng Acts, makikita natin ang patungkol kay Pedro. Ang isang bagay din makikita natin, siya ay isang mangingisda from Bethsaida na naninirahan siya close dun sa Sea of Galilee sa northern Palestine. At makikita din natin na siya ay mayroong kapatid, siya ay isang matandang kapatid ni Andrew. Siya ang unang nagdala kay Andrew sa Panginoon. He was the first brought to Jesus by his brother. Nakikita natin sa John chapter 1. At prinapisize ng Panginoon that at the time that the old unstable Simon will one day be like a Peter, like a rock like Peter. At yan ang makikita natin ang pagkatawag sa kanya mula sa mangingisda at naging mangingisda, mamalakaya ng tao. Ang kanyang pangalan, makikita natin na ito yung pinaka-testimony ng kanyang buhay na kung saan, kung paano binago siya ng Panginoon at binago ng sa pamagitan the transforming grace of God. Simon, yan ang binigay ng kanyang mga magulang, and Peter, meaning rock, na ang ating Panginoon ang nagbigay sa kanya nang tinestify niya sa sinabi sa Panginoon that Jesus was the Christ, the Son of the living God. Here, from the natural Simon was changed into the new creature by the redeeming grace of God. Pabalikan natin ang kanyang buhay. Siya yung matigas ang ulo, no? He was the self-reliant and headstrong. At yung sabihin na natin medyo may kabayabangan ng konti siya, no? Na kanyang to the point na kanyang sinabi sa Panginoon na hindi kita i-deny. Ako'y susunod sa iyo. Saan ka man pumunta? Pero nung dumating na ang pagkakataon na siya ay nandoon sa mga tao na nakilala siya na tagasunod ni Kristo, 3 beses niyang dininay ang ating Panginoon at
kalaunan, ang Panginoon natin ay ni-restore siya sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. So marami tayong makikita sa buhay ni Pedro na sa kanyang journey, sa kanyang buhay Kristiyano, ay makikita din natin kung paano ang Diyos magbago ng buhay ng tao. Maging din sa ating mga patotoo sa ating buhay, pagbabalikan natin kung paano tayo tinawag ng Panginoon mula sa isang buhay na kung saan hindi kaaya-aya sa Panginoon, tayo ay kanyang binago. Ito ay sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. He was restored by God. Huwag nating kalilimutan na siya din nagsabi sa Panginoon na nag-offer siya ng isang satanic council na to stop that Jesus Christ should stop the cross. Matthew 16:21-23. And yet, time and time again, makikita natin how God is very gracious to him. This man was changed by the grace of God from the one who feared suffering to the one who faced it. Sa unang mga bahagi ng buhay ni Pedro, may kita natin na may pagka-timid siya o may takot siya. Pero after nakita niya ang kapangyarihan ng Diyos kung siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo, ang ating Panginoon, after that, isang matapang na Pedro ang makikita natin. Hindi ito kayang gawin ng tao. Ang Diyos lamang ang nakakagawa ng pagbabago sa ating buhay. The man was changed by the grace of God. From one who are feelings of suffering to the one who will face it mightily like a conqueror. Isang bagay na dapat nating tingnan sa ating buhay na ang mga pagsubok o pagtitiis na ito ay paraan upang i-refine tayo ng ating pananampalataya. We can never attain sinless perfection in this life. But what we would like to attain in this life, that we can live a holy life that is pleasing to the Lord. Dito makikita natin that Peter was suitable for the task not only for his experience of saving grace, he was also called and commissioned by God, by Christ, to be an apostle. So, maliwanag dyan sa ating tinitingnan talata, binanggit ang kanyang pangalan, tinignan natin ang kanyang buhay na mula doon sa isang timid, isang mangingisda, to one na ginamit ng Panginoon. Dito, apostol ni Hesukristo. Ibig sabihin na isang apostol, isang tao na nakawitness ng ating Panginoon Hesukristo ng kanyang paghihirap. Kung kaya sa panahon ito, hindi pwedeng sabihin natin na apostol kung sino man sapagkat hindi naman nila nakita ang Diyos, ang ating Panginoon sa kanyang paghihirap. Yan ang isang pinaka-qualification na sinasabi nating apostol. At ang pinakahuling apostol, walang iba si Pablo sapagkat nakita niya ang Diyos, ang Panginoon Hesukristo, doon sa road of Damascus. Maging si Pedro, kaya sinabi niya, apostol ni Hesukristo. A man sent by God with an authoritative message. Dito makita natin, here therefore wrote. Itong sinusulat niya sa mga hinirang ng Diyos na dumadaan ng mga pagsubok, kapigatian sa Asia Minor, sa Northern Asia Minor. Kung may papansin natin ang mga lugar na binanggit dito sa ating talatang tinitingnan, ay mga lugar na kung saan, kung makikita natin ang mapa, lahat ito ay nasa hilaga. Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia.
Ito yung mga lugar na kung saan hindi na pinuntahan ni Pablo sapagkat si Pablo, ang more concentration niya, ang southern side ng mapang dito sa Asia Minor. Kaya itong mga bahaging ito ay ito yung mga lugar na kung saan siya ay inutusan ng Panginoon na abutin ang mga mananampalataya dito. He wrote to those who suffering believer, giving them not only his personal testimony of a victorious faith, but delivering also the teaching from the risen victorious Christ. And here, may kita natin, he was serving as a messenger of the Holy God in whose incarnation, perfect life, atonement, death, and led them to address that they will be released from the bondage of sin and see the glorious liberty of the Son of God. Challenge sa atin dito, sa bawat isa sa atin, na ito yung sulat ni Pedro ay maging paraan sa atin para makita natin na itong mga pinagdadaanan nating suffering ay hindi ito magtatagal sapagkat ang Diyos ay napagtagumpayan ng lahat ng. Kung tayo dumadaan ng mga pagsubok o mga pagtitiis, tingnan natin ito na paraan ng Diyos para tayo ay hubugin niya sa ating pananampalataya. Paraan para tayo ay mas lumalim pa sa kanyang sa pagkikilala natin sa Panginoon. Balikan natin ang ating buhay. Ang ginawa ng Panginoon sa iyo, tinawag ka niya. Iba, dahil sa tagal na ng Panginoon na hindi na nila naaalala, pero itong mga bagay na ito ay isang paniriwain natin kung paano naging tapat ang Diyos sa ating buhay. Ngayon, tayo ay 2022 na. Haba na ng panahon na pinagdaanan natin, and yet may kita natin na ang Diyos ay tapat pa rin sa kanyang mga pangako at biyaya sa atin. At nawa ito ay maging paraan para balikan natin na ang Diyos, ang naisin niya sa atin ay mahubog tayo at lumabas ang lantay na ginto sa ating buhay. Na anuman mga impurity sa ating pag-isipan, sa ating pamamaraan ng buhay bilang Kristiyano, ito'y unti-unting tapyasin ng Panginoon upang magamit niya tayo mightily para sa kanyang gawain. Dalawang tingnan natin ang recipient ng sulat na ito. Mga hinirang na nangingimbang bayan at nasa pangangalat. Yung kondisyon ng mga taong susulatan ni Pedro. Their external condition that they are extremely dispersed, but they are precious because God called them. They are persecuted. Sinasabi ng mga sumulat ng tumutingin ng mga commentator dito na ito ay sinulat ni Pablo mga AD 64 no, magsisimula pa lang ang pag-uusig ni Nero sa mga Kristiyano. So ito hinahanda na sila sa darating na pag-uusig na matindi. Meron mga ibang mga pag-uusig doon na na-experience sila, pero itong darating na pag-uusig ay walang kapantay. Ang pag-uusig ni Nero, makikita tayo mga picture ng mga
mga mananampalataya, mga sinauna kung paano sila pahirapan at mga babasang mga account tungkol sa panahon na yon. They were dispersed and persecuted. Masabi natin na itong mga kapanahunan na ito, na itong mga mananampalataya ay more or less mga Gentiles itong pinatutungkulan niya dito. Sapagkat sa kanilang kalagayan, the suffering, that some measure of persecution, ang kanilang kalagayan somewhat miserable. And yet, with that, nais bigyan ni Pedro sila ng pag-asa. That there is hope. Ang Biblia ay puno ng mga account ng mga taong dumadaan ng usig, dumadaan ng kapigatian. Isang maalala natin, no, si Apostle John, nung sinusulat niya ang Revelation, yung kanyang suffering doon sa kanyang pananampalataya doon sa isla ng Patmos. Tinetestify niya yung kanyang pananampalataya na to the point na mag-give up na siya. Revelation 1:9-10. He testified that by the faith he dwelt even at Patmos in the Spirit. Ganon din tayong mga mananampalataya. Sa panahon na we believers ay tayo ay namumuhay sa dalawang mundo. We live in a world of men na puno ng kasalanan, na patay sa kasalanan, pero tayo mismo ay buhay sa Panginoon. Kaya tayo ay mga manlalakbay lang sa mundong ito. Ang ating pinaka-final destination ay ang kaharian ng Diyos, ang kanyang kalangitan, ang presensya ng Diyos. And while we are here in this world, makikita natin yung temptation ng mundong ito. The lust of the eyes, the pride of life, and the lust of the flesh. Yan ang mga bagay na minsan tayo ay dinadala upang mapalayo sa Panginoon. Malagang tingnan natin dito sa ating talatang tinitingnan, no? Ang tungkol dito sa mga tinawag ng Panginoon. First, dinescribe natin ang kanilang external condition. Sila ay mga nangalat. Pero pag titingnan natin, ito yung mga paraan ng Diyos para gamitin din. Yung kanilang dispersion ay naging paraan upang ang salita ng Panginoon ay may pamahagi sa mga lugar na kung saan ang mga hinirang na ito ay napunta. Their hardship was also a time of providence upang ang salita ng Diyos ay maipahayag. Kaya nga sa ating buhay bilang mga mananampalataya, hindi tayo namumuhay as in a bed of roses. We are always living in a way na kung saan
Ihandaan natin ang ating sarili na itong mga bagay na ito ay dumating. Ang nakakalungkot, maraming mga ilang mga Kristiyano, hindi sila na-persecute, kundi sila ang nagpe-persecute ng iba. Yan ang kanilang external condition. Pero tingnan natin yung kanilang spiritual condition. Sa mga halagang mga salata dito, sila'y pinili. Elect according to the foreknowledge of God. Mahalaga itong tingnan natin. Sapagkat yung Trinity, yung tatlong persona ng Diyos ay narariyan para sa ating kaligtasan. They are at work, the triune God is at work for our salvation. Una, they were elect for the foreknowledge of God the Father. Nandun yung aspeto ng pagtatalaga, pinili. Pwede sabihin natin, election to either to office. Inaalala natin si Saul na ang Panginoon nagpili sa kanya. Yung mga apostol, ang Diyos na nagpili sa kanya. Have I not chosen the 12? Or, pwede sabihin man natin, ito ba yung pagpipili as church state na merong silang spiritual special privileges? Sa maalala natin yung Israel na God's elect. Or it has something to do with eternal salvation. That God from the beginning has chosen you to salvation through the sanctification of the Spirit sa pamagitan ng kanyang katotohanan. Ito yung sinasabi dito. Election of importing God's gracious decree to bring them to eternal life. Sa mahalagang word, makita natin dyan, pinili at tinalaga ng Diyos Ama. Hindi ito yung parang foresight na nakita natin, no? Parang foreknowledge na nakikita natin na ang Diyos alam niya na has something to do for love. His love ever since the beginning has chosen you. Pinili at tinalaga ng Diyos Ama. Yan ang ginagawa ng Diyos. Ang Diyos ang nagpipili, ang Diyos ang tumatawag ng kanyang mga dinadala, mga tinatawag para sa kanyang kaharian. Hindi lamang yon, kundi itong foreknowledge, something to do with counsel, with appointment, with approbation. Na yung kanyang kamatayan dun sa krus ng Kalbaryo ay hindi yung para sa lahat ng tao, kundi sa kanyang mga hinirang. Giging walang saysay ang kanyang kamatayan doon kung para sa lahat ng tao. Ito ay sa mga tao na pinili niya ang kanyang kamatayan. The foreknowledge of God the Father. Siya ang tumatawag, siya ang nagtatalaga sa kanyang mga hinirang. Walang bagay makikita natin dito, ginawa ng banal na spirito. Ang banal na spirito ay kabahagi din dito. Siya, ang Diyos Amang tumatawag, ang banal na spirito, siya ang nagdadala sa atin para tayo ay mabuhay. Siya nagkukwikin ng ating spirit upang makakilala tayo, makaalam tayo ng katotohanan.
Ang banal na Espiritu, siya din ang gumagawa upang ang ating mga kaluluwa ay mabuhay. Every elect person must be sanctified by the Spirit. Yan ang ginagawa ng banal na Espiritu. By the Spirit, we have the apostle to mean the Spirit of man. Siya ang naggagawa ng ating sanctification. Siya ang nagbabago ng ating isipan. Siya ang nagmamortify ng ating kasalanan. Siya ang naglalabas ng mga bunga ng Espiritu sa buhay ng Kristiyano. Siya ang nagsasanctify ng ating katotohanan, the word of truth, at siya nagdadako sa atin para sumunod sa Diyos. Siya din ang nagpo-purify sa atin, ang banal na Spirit. Panghuli makita natin dito, pang sumunod kay Kristo at bisika ng kanyang dugo. We are elect according to the foreknowledge of God. We were been elect through the sanctification of the Spirit that will bring us to obedience to Jesus Christ, and we were elect by the sprinkling of the blood of Jesus. Ang kanyang dugo na tumikis doon, siyang naging paraan upang tayo na dapat ipako doon sa krus, ang Diyos, ang ating Panginoon Kristo, ang nag-ako ng ating kasalanan. Ang kanyang dugo na natikis doon, ang kanyang dugo na dumaloy doon, ang naghugas ng ating mga kasalanan. Ang ating Panginoon na naging sacrifice para ang ating kasalanan ay matanggal. The blood that sprinkled justify before us to God. At itong ating inaalala sa ating Lord's Supper, ang kanyang ginawa doon, pang tayo ay madala sa kaharian. Ang mga dapat nating tandaan, God has elected some to eternal life. Not all. Not all person are qualified. Only those na pinili at itinalaga. Lahat ng mga pinili para sa kalwalatian, the eternal life, they will chosen to obey for obedience. Kaya nga ang tinawag ng Panginoon, kung siyang tunay na tumawag, hindi at hindi tayo mapapariwara. Bagamat may mga pagkakataon na tayo na didisway o lumilihis ng daan, pero eventually, babalik at babalik tayo sapagkat ang Diyos ang tumatawag sa atin. At ito yung problema ng ating mga tinatawag nating decisionism kasi ang problema noon, sa sariling kusa nila. Kahit ng isang tao na makikita natin na hindi dumaan doon sa decisionism para siya ay tinawag ng Panginoon, anuman ang maliit na mensahe na pwedeng marinig niya, ito'y gagamitin ng Diyos upang siya ay makwikin ang kanyang sarili at sumunod sa Diyos. Ito yung kalagayan ng mga tinawag ng Panginoon dito sa lugar. They were graciously chosen to be redeemed from sin, death, and hell, and brought them to be adopted children into the kingdom of His glorious love.
Kaya nga may kita natin dito, ang tatlong persona ng Diyos ay kabahagi. Sila ay merong mga gawain upang ang isang mananampalataya, ang isang tinawag, pinili ng Diyos, ay dalhin sa kanyang karya. Hindi natin ito pwedeng i-associate lamang sa banal na spirito ang kanyang pagkilos. Hindi lamang sa Panginoong Jesucristo. Ang Diyos Ama ay kasama. At kadalasan yun ang kanilang karaniwang kinakaligtaan na ang Diyos Ama ay meron din bahagi. Siyang tumatawag, siya nagtatalaga ng kanyang mga pinili. Ito isang panawagan sa atin. Merong makikinig na hindi pa nakakilala sa Panginoong Jesucristo. Ang panawagan na manampalataya sa Panginoong Jesucristo, pagsisihan ng iyong kasalanan at manampalataya sa Panginoong Jesucristo, siyang tanging daan ng kaligtasan. Siyang daan, katotohanan at buhay at walang ibang sa silong ng langit na ibinigay upang ang tao ay maliligtas kundi sa Panginoong Jesucristo. Ikaw kapatid ay nakaririnig ng panawagan yon, manampalataya ka sa Panginoon. Panginoong Jesucristo. Sisihan ang iyong kasalanan at manampalataya sa Kanya bilang Panginoon. Pangatlong bagay na makikita natin dito, hindi lamang yung writer ang tinignan natin, si Simon, na binago ng Diyos na naging Pedro, na siyang apostol ng Diyos. Kita din natin ang sulat na ito ay sa mga nagkalat na mga hinirang ng Diyos. Ngunit sila ay mahalaga sapagkat sila ay tinalaga, pinili ng Diyos, tinawag ng Diyos. Sa pamagitan ng kanyang pagkakatawag, kakapili. Di lamang yon. Ang isang huling makikita natin dito, ang panalangin ng pagpapala, the blessing of the best and fullest blessing, the desire for grace and peace, biyaya at kapayapaan. Biyaya, ito isang malayang pabor ng Diyos with all the proper effects, pardoning, healing, assisting. Ito'y mga biyaya ng Diyos. Ito'y biyaya ng Diyos sa atin, mga paraan ng biyaya ng kanyang kapanaanan. At kapayapaan. Panahon ngayon, maraming mga tao na hindi napapayapa sapagkat sa panahon natin ngayon, marami tayong mga sitwasyon na kung saan pwedeng mangamba. Ang latest na balita, yung mga gamot ay nagkakaubusan. Yung Omicron ay patuloy na lumalaki ang bilang ng mga apektuhan. Yung ating ekonomiya, maraming mga bagay. Idagdag mo pa ang ating mga sitwasyon sa loob ng tahanan. Ang mga bagay na ito ay kadalasan nagiging paraan. Maraming tao hindi nakakatulog. Maraming tao ang nag-iisip ng mga bagay-bagay. Walang kapayapaan. Isipin mo ako ng klaseng kapayapaan. Pero ang kapayapaan ng mumula sa Diyos, ito'y isang bagay na hindi siya nakadepende sa mga sitwasyon, kundi it is an objective peace na mula sa ating Panginoon. At ito yung isang request, the prayer request na makita natin dito, that blessing, that grace and peace
should be multiplied. Should continue, should increase into its perfect condition. Ang mga tinawag Diyos, meron na silang nakararanas na sila ng kapayapaan. Unang-una, nagkaroon sila ng kapayapaan mula sa Diyos sa tumawag sa Kanya. More than that, the grace of God is generous. He is not selfish. The best of blessing that we can desire for ourselves is grace and peace. And that is we have to pray. Ang tunay na kapayapaan, hindi natin mai-enjoy ito kung wala tayo ng tunay na biyaya ng Diyos. First is grace, then peace. Peace without grace, ay wala tayong ganun. But grace may be the true when there is a time of no actual peace. No Christian should ever think that he has received the poor impartial blessing of his Redeemer. Every believer has received every spiritual blessing there we have in Christ. Ephesians 1:3. Ano mga bagay ang bumagabagabag sa iyo? Ano mga bagay ang sa panahon ngayon ang iyong tinitingnang tema? Nawa itong sulat ni Pablo ay maging hamon sa atin na mamuhay na may kabanalan, na ang Diyos ang siyang nagbabago sa atin. Katulad ni Simon na binago ng Panginoon. Ikaw nakikinig, naman ang iyong pinagdadaanan, nariyan ang Diyos, siya'y tumatawag sa iyo. Siya'y nangungusap sa iyo sa pamagitan ng kanyang salita. Lumapit tayo sa Kanya. Tanggapin ang alok ng biyaya ng Diyos. The offer of salvation. Manampalataya sa Kanya. At pagsisihan ng ating kasalanan. Impaalala to sa atin na ang biyaya ng kaligtasan, ito'y gawa ng tatlong persona ng Diyos. Ang ating kaligtasan, ito'y kasama nito ang mga tinitingnan natin sa hinaharap, ang ating nakaraan, maging ang ating kasalukuyan, na ang Diyos ang nagpapaganap. Sa araw na ito, maging hamon to sa atin. Ang isang buhay Kristiyano, ito'y buhay na kung saan naghahanap tayo lagi ng magagandang bahagi ng buhay. It is not always a bed of roses. But God in His mercy, He will always give us joy and peace in the presence of turmoil. Because of God's redeeming grace, He had changed you. Binago tayo ng Panginoon sa pamagitan ng Kanyang biyaya. Manalangin po tayo. Panginoon, kami nagpapasalamat sa muli sa iyong biyaya, sa iyong kapayapaan na patuloy na ginagawad mo sa iyong mga anak. Kunin nga Panginoon sa panahon ito, napakadali Panginoon na mag-alala ng pag-asa. Langin namin Panginoon na patuloy mo kaming biyayaan ng kapayapaan. Patuloy mo kami Panginoon na samahan sa paglakad sa kabanalan. Langin namin Panginoon na nawa paalala ito sa amin na ang tatlong persona ng Diyos kumikilos siya sa aming buhay, sa aming kaligtasan.
upang kami, Panginoon, ay magpatuloy na magtiwala sa inyo sa harap ng mga pagtitiis, persecution, at mga suffering na pinagdadaanan namin. Salamat, Panginoon, at hindi nagmamaliw ang iyong biyaya at kapayapaan ginagawad sa iyong sa mga nakikinig, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na kayo mangusap, bagabagin mang kanilang kalooban at hanapin kayo. Nawang banal na Espiritu ang siyang mangusap sa kanilang mga buhay. Hanapin ang Panginoon Kristo sa kanilang buhay. Ikaw lamang, Panginoon, ang tunay na daan, kapayapaan, tunay na daan ng buhay, tunay na nagbibigay ng kapayapaan, tunay na pinanggagalingan ng biyaya upang kami makalapit sa inyo. Salamat, Panginoon. Ito po aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus.